Katatapos po nating magpatubig sa ating mais. 80 days po siya nung napatubigan. At tignan nyo si lobo, halos wala pang mga tuyong dahon. So imagine kapag alaga ito sa patubig, hindi ka agad-agad na dry yung kanyang mga dahon. Maraming nagsasabi na hindi naman daw pakapalan o pagandahan ng dahon sa mais. Pero ang hindi nila alam, ang dahon ang siyang nagpapaganda ng bunga ng mais. Subukan yung alisan ng dahon ngayon yung mais na yan. Sabihin na natin nakakuha ito ng kwan. May mga butil na po yan. At kung ikukumpara sa mga kinakaing mais, pwede na yung kwan. Sobra na sa kwan yan. Sobra na sa pwedeng lagain yung bunga yan ng mais. Talagang lumalaki pa yan. Pero kapag aalisan mo yan ng dahon, hindi yan tutuloy, kundi parang kukulubot yung kanyang butil. Kaya napakahalaga ng dahon sa ating mais. Kaya yung mga nag-aalis ng dahon sa 100 days at to 110 days, hindi po gaanong maganda yung yield nun. Sa atin noong una, nag-aalis po tayo ng itong dahon mula dito. Inaalis na po natin yan para ipakain sa kalabaw noon or para mabilis yung kanyang maturity. Pero nakita namin na hindi yon maganda sa mais. Nakaka-apekto po sa kanyang yield at sa kanyang quality ng buto ng mais. Kaya yung mais natin kapag ating inani yan at ibinibilad, halos hindi po yan kumukulubot. Medyo gumagaan lang ng kaunti, pero yung kanyang size hindi kumukulubot dahil alagang-alaga po siya. Yan ang kagandahan kapag ang dahon ng mais ay talagang malalaki, magaganda. Sigurado natin na hanggang maaani yan, aani tayo o magkakaroon tayo ng magandang harvest. Dito sa atin, mahigit 20 pesos yung ating presyo ngayon. Pero alam nyo, kung ngayon ka mag-aani ng mais at makakakuha ka ng 10 tons sa isang hektarya na dry, 200,000 kaagad yung makukuha mong gross income sa isang hektarya. Ang ganda po, no? Kaya pag-aralan nyo pong magtanim at mag-alaga ng mais. Tingnan nyo po yung ating mga video, sundan nyo po yung ating mga tinuturo, at baka kayo na rin yung mga sumunod sa atin. Ito ang lalaki ng ating mais. Sigurado puputok ito. Itong mga to. Ito pumuputok na, oh. Ayan. Ito, oh. Puputok ito. So napakahalaga po na alagaan natin yung ating mais. No? Ang lulusog ng kanyang puno. Ayan, oh. So patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Huwag tayong subuko. Tira lang ng tira. Kasi parang ensayo yan eh. Kung bihira yung tira mo, ay hindi ka gagaling. Pag palagi at tira ka ng tira, gagaling ka. Kaya huwag kayong matakot na magkamali. Pagpatuloy po ninyo. Alam kong nararanasan niyo rin yung mga karanasan natin na kagaya nito. Meron tayong mga bakanting lote dito sa mga dulo ng ating maisan na kung minsan sa panahon ng taniman ng mais hindi pwedeng tamnan dahil basa pa at talagang hindi pa pwede. Kaya ito, binakanti natin yung konting area na to. Pero ang problema, dito pinapastol ng mga may baka yung kanilang mga baka. At kadalasan kapag sila ay nagpapastol dito, hindi naman nila ganong inaayos yung kanilang mga baka na pinapastol dito. Yung haba ng tali ay sobra-sobra. Kaya kung minsan, yun, ito kagaya nito, inubos ng baka yung corner na bahagi ng ganyang maisan, no? Saka ito ang ating maisan naman, talagang may pangilan-ngilan na kinakain ng baka kagaya nito. Yan, hanggang ganyan. At yan, may mga iba pa dyan na kinakain ng baka. Doon sa kabila na
bahagi mas marami pa ding pan. Pero dito hindi na tayo nagrereklamo sa mga kwan. Dati talagang inis na ako sa mga kwan. Nagpapastol ng baka sa mga may-ari ng baka. Pero sa tagal na natin nagmamais, na immune na po tayo. Yung kwan ba na parang yung kwan nakakasawa kasi yung lagi mong sinasabihan, lagi mong kung minsan ginagawa ko, pag nakikita ko yung baka dito, tinecheck ko kung mahaba yung tali at binabawasan ko yung haba nun. Hindi yung pinuputol, kundi talagang nire-reduce ko yung haba ng kanyang tali. Tinatali ko na sa may tinaliin niya para hindi makaabot sa ating maisan. Ganun pa man, hindi naman lagi nating nababantay nito dahil marami naman tayong ginagawa. Hindi araw-araw, bawat oras ay nandito tayo para tignan ito. Kaya ang ginagawa ko, kung may mga nasira, ganito kung may mga nasira, tinatanggap ko na lang. Total, kung tinitignan ko, wala pa namang isang sako yung nasira ng baka. Gaya dito, ang dami kinainan ng baka yung mga yun. Ayan. Pero mas marami yung pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Doon na lang ako bumabawi. Saka mas marami tayong pinagkukunan ngayon kaysa dati. Nung mais pa lang ang ating pinagkukunan, talagang inis na inis po ako. Pero ngayon na dami nating pinagkukunan, daming pinanggagalingan ng blessing. Kaya ito yung mga konti na lang na pagsubok sa atin. At immune na tayo dito. At naniniwala tayo na yung mga pinakawawa ay pinagpapala po tayo ng Panginoon. Kaya makita nyo, hindi ko po pinagmamalaki na nakakakuha tayo ng 10 tons per hectare. Sadya po sigurong pinagpala tayo ng Panginoon dahil sa ating mga ginagawa. So maliban dito, marami tayong mga pinapahingi. Yung mga saging na yan, yung mga nakikita nyo, saging ng karamihan yan. Hindi ko na natitikman yan. Yung kawayan na yan, tinanim ko para hindi na sa akin yan, para sa mga nangangailangan na yan. At yung mga kahoy dito na tumutubo, hindi na namin pinapakinabangan yan. Kinakahoy na nila. So, sadyang ganyan ang buhay. Ang mahirap, kung tayo yung naghihirap na kagaya nila, ang hirap kayang maging ang hirap magnakaw, ang hirap kumuha ng pag-aari ng iba. So makita niyo itong ating mais. Maski dito sa dulo, malalaki ang kanilang mga bunga. Sa mga hindi naniniwala sa 10 tons per hectare, hindi namin kayo pinipilit. At sa mga nagko-comment ng kung ano-ano, pasensya na po, hindi ko po kayo papansinin kapag hindi kayo nangangailangan ng tulong. Dito kasi pinapakita natin itong video para makatulong po tayo. Pero kapag pupulaan nyo po ako, hindi ka naniniwala sa aking sinasabi, hindi tayo namimilit. Hindi rin tayo nakikipag-argue. Hindi rin tayo parang magalingan. Dahil alam ko naman na hindi ko kayo ka-level. Saka mahirap patulan yung mga hindi nakakaintindi. So ganun din kayo mga kaibigan, mga kapatid na farmer. Kapag may mga hindi naniniwala sa inyo, huwag niyo silang pilitin. Hindi sila yung nakakadlang ng ating mga yung tinatawag nating goal o yung mga pangarap. Yung mga hindi naniniwala, lampasan niyo po sila, kagaya ng aking ginagawa. Nung ako'y kabataan ko, marami akong mga kaibigan na kumukontra sa akin, pero hindi ko sila pinapakinggan. Linampasan ko sila. Anong nangyari? Naiwan sila ngayon. Ngayon, sila yung mga tinutulungan ko, sila yung mga binibigyan ko, sila yung mga ina-advise ko ngayon. Dati pa yung mga pinapasok ko sa trabaho, tinutulungan ko para makapag-employ, sila o kanilang mga anak. Ganon Kaya una, maniwala kayo sa inyong sarili. At patunayan nyo pag hindi pa kayo naniniwala. Hindi yung kukontra kayo kaagad. Hindi kayo lalago. Hindi kayo mag-grow pag ganon. Sa atin, sa dami na ng ating mga karanasan, tinatry ko muna yung aking mga nababasa. Pinapatunayan ko muna. At siyempre, iniisip na mabuti kung ito ba'y magwo-work or
hindi. So, kayo na mga nakakatunghay sa ating mga video, pag-aralan nyo po, isipin nyo po, at subukan po ninyo. Kasi, hindi naman hindi bumabalik yung araw. Patuloy tayong tumatanda, patuloy tayong linalampasan ng panahon, at ang problema, hindi na natin may babalik yung dati. So, kung mayroon kayong pagkakataon para lumago, para gumaling, baka ito na yung inyong chance, at huwag niyong sayangin yung panahon. God bless po. Anong ginagawa niyo kapag sinisira ng mga hayop ang inyong pananim kagaya nito? Ito, hindi naman sana masisira ng ganito kapag inayos yung pagkakalagay ng kanilang mga hayop. Wala na dito ngayon yung baka dahil siyempre nagkasala. Hindi na niya ilalagay dito yung kanyang baka. Siguro magpapalamig muna yon bago sasauli ulit dito. Pero siguro pag babalik dito yung baka, pwede na itong anihin. Pero kung kayo, anong gagawin nyo kapag ganito yung pananim nyo? Ipapakapitan nyo ba? Reklamo ba kayo? Pababayaran niya ba? Ngayon halimbawa na hindi niya nahuli yung kung kaninong baka yung eksaktong sumira nito. Bagamat alam niyo na yung mga dating dito kasi may dalawang nagpapastol ng baka. So dalawa lang naman yung pwede mong dito. Parang sisihin. Pero sa akin, halimbawa, ito hindi ko tanim pero sa akin pag ito yung nangyari kagaya ng nangyayari din sa akin to gaya ng doon sa may manggaan namin, ang daming nasira dahil sa pagbabalot ng mangga na maraming mga natapakan. Pero hinayaan ko na yon, parte yon ng ng negosyo, yung losses. Kaya pag ako ipapasa Diyos ko na lang ito. Mas magaling mas magaling magdesisyon ng Diyos kaysa sa aking desisyon. Kaya subukan nyo, panalangin na lang natin yung mga gumagawa ng mga hindi mabuti. Kasi kung minsan kasi parang atat tayong maparusahan kaagad, atat tayong parang magdusa kaagad, pero hindi ganon. Mas magaling ang Diyos kaysa sa iniisip natin. So ipaubayan natin sa Kanya, gumawa tayo ng mabuti lagi.